Umakyat na sa 251 ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Pinakamarami mula nang mag-monitor doon ang AFP. Nakatutok si Chino Gaston. Higit isang linggo pagkatapos mapilitang umalis ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, halos 100 mga barko ng China ang nadagdag sa buong West Philippine Sea. Dahil dyan, umabot na raw sa 251 na barko ng China ang nasa WPS. Ang pinakamarami raw mula nang sinimulang i-monitor at bilangin ng mga ito ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Kapansin-pansin ang pagtaas ng mga Chinese Navy warships sa Escoda Shoal na mula 4 noong September 16, 11 na ngayon. Nadagdagan din ng 7 ang Chinese Coast Guard at 3 naman sa Chinese militia vessels. Maging sa Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre, 62 na Chinese militia, 9 na Chinese Coast Guard at isang research vessel ang nagbabantay. Pero hindi rin daw nangangahulugan na China na ang may kontrol ng Escoda Shoal. The ICAD activities in the West Philippine Sea is designed to curtail us from moving around. This has been debunked by the Arbitral Tribunal of 2016 and we have to continue pushing back against this sapagkat ang international law ay nasa likod natin. The only thing necessary to legitimize the presence of the PLA in the West Philippine Sea is for the Philippine instrumentalities in the maritime domain to stop performing its mandate. Bagamat hindi pa kaya ng Pilipinas na tapatan ang lakas ng China sa karagatan, unti-unti naman daw na dinaragdagan ang mga barkong pandigma. Kanina, dumating ang 2 fast attack interdiction craft mula sa bansang Israel na may kakayahang magpakawala ng missiles at sumalubong sa mga manghihimasok sa karagatan ng bansa. 9 na attack craft ang binili ng Pilipinas sa halagang 10 billion pesos bilang bahagi ng AFP modernization at self-reliant defense posture ng bansa. Designed for high-speed operations, featuring advanced missile systems and sophisticated onboard technology, which enhances the Philippine Navy's capability to conduct rapid and effective maritime interdiction operations. The arrival of these vessels underscores the continued modernization of the Philippine Navy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.